Sa ngayon po talagang umuugong ang 18 Marines. Ano ba talaga ang nakikita ng tarot sa 18 Marines? Sila ba'y mga sinungaling? Sila ba'y mga totoo? Sila ba ay may dala talagang katotohanan? Ito po ang ating 18 Marines. Ayan na, reshuffle lang. Walang ano to. Yan. Maglaro tayo. Ay, laro. Ano ba yan? 18 Marines, 18 Marines. Naku po. Actually po, ito inang bayan po ito ha. Na dumaranas ng krisis. Kaya nga po, 2 poste, isang itim at isang puti. Ito ay nahati na ang ating inang bayan sa pagdurusa. At ngayon ay may mga puti na gusto siyang iahon. So, bakit lumabas ito? Ito po ay isang tao na na ngayon po ay nakataob. Ito po ay namumuno. Kung makikita niyo siya, may pamumuno. So, nakataob ang pamumuno sa inang bayan. At ito ay inilalaban, yan, babae inang bayan na lumalaban, na malaman ang katotohanan. Kaya umupo ulit si inang bayan. Kung napansin niyo, puro inang bayan, puro babae. Ayan. Nag-iisa po ang lalaki at may corona pa siya at nakabaliktad, ibig sabihin, namumuno siya, nakabaliktad ang kanyang pamumuno at inilalaban ng inang bayan ang katotohanan upang malaman kung ano ang totoo sa korupsyon. Bakit sinabing korupsyon? Isang babae, hinahanap ang katotohanan sa malaking halaga sa kanyang kinatatayuan, lupa ng Pilipinas. Ibig sabihin, country of the Philippines. Searching for what is real. For a very big and news. Natural resources, natural fund, government fund, lahat po ay gustong hanapin ng isang inang bayan na humihingi ng katotohanan. At ayon po dito, ang ating sitwasyon ay palubog na ekonomiya. Ayan, bakit ko naman nasabi ang palubog na ekonomiya? Ito po yung pera, ito po na naman yung inang bayan, at ito po ang isang tao na pilay, lalaki. Ibig sabihin po, marami na ang nagsasakripisyo upang malaman ang katotohanan sa pera o pondo ng gobyerno. At ngayon, ito po ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pumapasok po dito ngayon, pumapasok po dito ang siyam at mahigit pang lalawigan. Ayan. Ibig sabihin, nagre-represent ng mga lalawigan na nakatanggap daw po nung sinasabi nilang male-maleta. Ibig sabihin, front lang po yung lalawigan. It means tao po yun. Tao. Ayan. Ito yung tao, tapos ito yung mga sinakripisyo na ngayon ay pinatutunayan ng mga Marines. Actually, ito attorney nila eh. Ipagpatuloy lang ng attorney nila itong dalawang tao, lalabas ang katotohanan po. Totoo ang sinasabi ng 18 Marines. Ayon sa tarot po ha. Hindi po ako. At ang nakakaawa sa kanila, binabatikos po sila. Pero lahat ng dala po nilang dokumento ay katotohanan. Yun po ang ayon sa tarot. Kaya lang, nakakatakot.
maaaring may magbuwis ng buhay sa kanila para dun sa katotohanan yun. So, ibig sabihin, delikado ang kalagayan ng 18 Marines. Ayon po sa tarot yun Kasi may dala po sila, ayan may dala po silang mga katibayan at ito po ay pinapalooban ng isang katotohanan. Bakit katotohanan? Kung mapapansin nyo po, may oracle po dun sa taas. Kaya lang madilim ang oracle kasi aminin natin, naging kasangkapan din sila para ma-distribute yun. Kaya nga po, sila ang tatayo dahil sila rin po ang naka-experience nun. Sabi po ng tarot. At sa ngayon, medyo magulo, pero wag lang pong susuko. May isang tatayo sa inyo na mataas ang katungkulan at ito ay isang bansa na tutulong para po kayo ay back-upan at ilabas ang katotohanan. Kaya ganyan po magjo-join force ang mamamayang Pilipino at ang ilang politiko na naniniwala na mailabas kung sino talaga ang nakinabang dun sa sinasabi ninyong mali-maleta at sino ang mastermind. Hintayin nyo po. Mabibigyan po ng hustisya ang inyong paghihirap. At ayon po dito, maraming sisimpatya at tutulong at magigising dahil ang taong bayan po ay magsasama-sama. Kaya lakas lang po ng loob para sa inyo dahil hindi naman po kami ang nakaka-experience ng inyong na-experience. Matapang kayo sa matapang pero alam namin na ang lahat ng tao ay may kahinaan din. At pasensya na po kung ayon dito po sa tarot ay kinakailangan nyo talagang magtiis, patient. At mapapatunayan nyo naman po na totoo ang inyong mga daladala at sinasabi. Kaya lang po mag-ingat po mag-ingat. Pinag-iingat po kayo ng tarot. Mga 18 Marines. Pero, sasaluduhan po kayo ng sanlibutan. Yun po ang sabi sa tarot. So, kung ano man po ito, bakit kayo sasaluduhan ng sanlibutan? Ay, dahil po sa inyong katatagan at pagbibigay ng pag-asa. Kayo po ang magbibigay ng tunay na ebidensya kung sino talaga ang mastermind. At isang himala po ang darating mula sa kalangitan na tutulong sa inyo. Basta sa tama lang po. Ito po ay naririnig ng universe. Kaya po may dalawang, kanina isa, malaking bansa, tutulong. Ito naman po ay dalawang tao na biglang susulpot at magpapatunay na totoo ang sinasabi niya. Dalawang tao po, di ko alam kung sino yun. Ayon lang po yun sa tarot Inuulit ko, ito po ay ayon sa tarot. So, for the 18 Marines, kung ano man po ang inyong pinagdadaanan ngayon, tiis lang daw po at manalig sa Panginoon. Basta lagi nating tatandaan, again and again, ito po ay tarot lamang. Pero may nakita po akong luha dito. Ibig sabihin ng luha ay yung dinaranas ngayon ng 18 Marines sa kanilang buhay at pangamba. Nawa po ay lagi niyong isipin, lalo na sa 18 Marines, that every day, God sent miracle or ledger na sinasabi nila kay Mark Tiksay. Naiwan kasi ni Mark Tiksay yon at inutusan sila na kunin at sunugin. Pero hindi nila sinunod si Mark Tiksay. So, nasa pangangalaga po ng ibang tao yung ledger. At siguro hindi pa panahon na ilabas natin yung
laman ng ledger na yan, no? Kasi maraming mga tao doon, pati kung sino yung nakinabang sa PhilHealth Fund at saka sa PDIC Fund, nandun din. Yung mga nakinabang sa NIA na pondo, nandun din. Pero pag dumating po siguro si Mark Tiksay, siya ang tamang tao na magpapaliwanag sa mga nilalaman ng ledger na ito. So yun, malinaw po Sa isang kaso, attorney, di ba ang ledger ay malaking bahagi ng ebidensya na maaaring ipresenta ng mga sundalo at maging ng abogado o maging ng ombudsman sa tamang panahon? Oo. Yung ledger kasi na yan ay isinulat bago pumutok ang kontrobersiya. So usually ang mga korte, binibigyan yan ng evidentiary weight because it was prepared before the controversy arose. Pero sa tamang panahon po, tulad ng sabi ko, Martial law na tayo. Hindi man nila dinideclare, martial law na tayo ngayon. Ngayon, kung lalabanan natin yan na hindi tayo manawagan sa Vice President, unconstitutional yun. Extra-constitutional yun. Ayaw nating mangyari yun. Kaya, BP Sara, babalik na naman tayo ron. Para mapigilan na itong patuloy na martial law, tumayo ka na! Yes! Makabayan, Dilawan, administrasyon. Kampi-kampi na sila lahat para gibain lang ang Duterte. Claro. Maliwanag sa lahat yan. At marami tayong natutunan kay Kuya Eric Celis kung paano nabuo yan at bakit kailangan nilang gibain ang Duterte. Dahil bakit? Nung panahon ni Digong, halos mabura na sila eh. Makabayan, Liberal, CPP, NPA. Ocho derecho. So, ayaw nilang makabalik kahit sinong Duterte. Correct. Kaya ang ginagawa ng liberal, makipag-alyansa muna ako sa Marcos. Ito naman, tangang Marcos, ang nagpatalsik sa tatay niya, liberal eh. Ang ayaw magpaliting sa tatay niya, liberal. So nakipagkampihan siya. Bakit? Their only vehicle para makarating ng 2028, yung liberal, is through Marcos. Hindi ito para kay BP, matalino siya eh, abogado yan. Ito ay para sa ating lahat. Ang sitwasyon natin ngayon, parang isang palubog na kumpanya. Yung presidente, wala na talaga, corrupt. Lahat ng empleyado gustong lumaban. Ang iniisip nila, pag lumaban ako, sipain lang ako nitong gagong presidente dahil empleyado lang ako. So yung vice president ng company, hinihintay noong mga empleyado na manindigan. Kasi pag yun na nanindigan, lahat yun sasama eh. Mas matibay siya. So hindi tayo, kaya yung sinasabi ni Kong Jing, ni Atty. Manny, ni Kuya Eric, lahat tayo rito, hindi pwedeng tayo yung gagalaw na walang ulo. Kasi pag vice president ng company ang gumalaw, legal yun. Kasi siya ang alter ego ng presidente. Bago lumubog ang kumpanya, kailangan i-save niya yung company. Correct. So, hindi tayo matatakot na lumaban kung nanindigan na si Sara. Bakit? Hindi tayo pababayaan ni Sara eh. Mayroon tayong So, kailangan, BP, maintindihan mo ito. Bago lumubog ang bansa natin, manindigan ka na. Ayun!